Ayan. So, ito yung natitira ninyong i-accomplish para dun sa corporation. Ito yung statement of cash flow. Pag sinabi nating statement of cash flow, ito'y tumutukoy sa sources and uses of cash. Ibig sabihin, kung titingnan ninyo doon sa inyong mga forms, ang inyo lang babalikan ay yung CRJ and CDJ. Sa statement of cash flow, dapat ito'y magmamatch doon sa inyong total cash sa ledger. So, kung ang total cash ninyo sa ledger ay nakadeclare as 174,500, so ito dapat yung maging total ninyo mamaya. Ano? Pagka natapos or na-accomplish ninyo yung statement of cash flow. So, meron tayong dalawang component. Ito yung tinatawag na cash in activities. So, kung cash in, papasok ng business yung cash, ang titingnan ninyo ay CRJ. So, tingnan nyo yung total doon, total collection of total collections of cash. Ano, so ito ay naka-declared as 423,600. Ano? So ganun lang siya ina-accomplish, ilagay niyo yung total cash in activities. Tapos, ilagay niyo dun sa medyo gilid. Yan. Then proceed kayo sa cash out activities. Ito yung mga binayaran ng business, binayaran ni Nara Trading Corporation. So refer kayo ay doon sa CDJ or Cash Disbursement Journal. Ano? So ang titingnan nyo doon lagi ay yung dulo doon sa cash. Ano? So i-itemize nyo ito at ito yung gusto ng assessor. So payment for supplies. Ang payment for supplies ay 1,680. Payment for office equipment. Ang payment for office equipment ay 6,720. Titingin kayo ay sa dulo. Ano? Yan. Payment for rent. Ito ay 9,500. Payment for withholding tax. Okay. So, ang binayaran na withholding tax ay 1,300. Then, payment for SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ito ay 5,550. Payment for accrued utilities. Ano? Yung binayaran na bill sa tubig at saka sa kuryente, 3,800. Then payroll ng September 1 to 15, ang amount ay 23,050. Then payment of accounts, ito yung mga binayarang utang kay STU, kay XYZ, at saka kay ABC. Pag tinotal yun is 341,800. Then merong cash purchases na binili, ang amount ay 33,600. Then payroll ng last part of the month which is September 16 to 30, ang amount ay 22,100. Ano po? Then total cash out activities. So sa total cash out activities, total nyo lang itong mga itemized na ito. So ang halaga nito ay 449,100. I-minus nyo dun sa 423,600 para ma-identify nyo yung kung magkano yung difference. It could either be net increase or decrease. So for this instance, it is net decrease 25,500 negative. Tapos idagdag ninyo yung cash balance, yung beginning balance ng cash as of September 1, yung beginning of the month. So, ang amount ay 200,000. So, kung minus nyo yung negative 25,500 na yon, ang total is 174,500.